Halatang walang alam sa politika itong si, ano, no, si Sharon. Alam nyo, pag wala kayong alam sa politika, wag na kayong makialam. Kasi bumababa ang level ninyo eh. Dahil nagmumukha kayong tanga. Di ba? Kasi unang tingin sa lahat, alam mo ba kung ang tunay na istorya kung bakit vice presidente ni BBM si Sara Duterte? Alam niyo ba istorya nun? Ay, hindi alam ni Sharon Cuneta siguro yung istorya na yan. Oo, at baka hindi rin alam ni Kiko Pangilinan kaya natalo siya sa pagka-vice presidente. At alam niyo ba yung ilang mga palitan ng usapin doon sa pagitan niya kung paano naging presidente si BBM. Meron niyang mga katagang namutawi sa mga panahong pinag-uusapan niya. Hindi naman nilalang natin yung artista ka lang, malayo nang narating mo at mayaman na kayo, kumbaga mataas na ang level ng inyong pamumuhay. Huwag niyo nang pakialaman yan dahil nagmumukha kayong tanga. Samantala, headline naman ng Abante Tonight. Abante Pilipinas. Pera, alahas, cellphone, sinimot. Resort ni raid ng 12 peking NBI agent. Abante Pilipinas. Ang lalakas ng loob, Ninakawan ng 12 individual na nagpanggap bilang ahente ng NBI ang mga bisita sa isang resort sa Barangay Sukol, Miyerkules ng hating gabi. Saan yung Sukol? Sinabi ng pulisya na habang nasa 20 katao nagiinuman, bigla na lang sumulpot at misulang ng raid ang mga armadong suspect sa resort. Dinala ng grupo ang mga biktima sa isang silid sa ground floor at pinasok ang silid ng caretaker saka isinama sa mga guests. Abante Pilipinas. Anong barangay yan? Barangay Sukol? Ano yun? Saan yung barangay Sukol na yan? Anong bayan? Pakicheck na. Kasi baka kung saan mapunta mamaya, Laguna. Barangay Sukol sa Laguna. Ano to? Sa Pansol, Laguna. Ay, sa ano? Yung Pansol kasi, yung Pansol hindi ho yung bayan. Yan ho ay lugar sa Kalamba. Yan. Hindi sa Pansol nga siguro yung mga hindi sa Pansol kasi Barangay Sukol nga. Hindi Pansol. Yun lang. Madaming resort dyan. Pero ingat ka, paano nangyari na mayroong ganun? Wala bang may CCTV? Pero bitin kayo. Ako bitin din eh. Interesado tuloy ako. Bili tayo ng Abante Tonight mamaya. Isa pang headline ng Abante Tonight. Megastar Sharon Cuneta inokray si PBBM. Mali choice mo sa VP. Abante Pilipinas. Biniro ni Megastar Sharon Cuneta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Evening with the Stars nitong Webes ng gabi, February 12, tungkol sa maling pagpili nito ng Vice Presidente. Sa naturang event, hinarana ni Sharon ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos ng kanyang mga hit song. Bago siya nagsimula, ibinidya na Sharon ang kanyang asawang si Senador Kiko Pangilinan na tinalo ni VP Sara sa Vice Presidential race sa eleksyon noong 2022. Abante Pilipinas. Halatang walang alam sa politika itong si, si Sharon. Alam nyo, pag wala kayong alam sa politika, wag na kayong makialam. Kasi, hindi naman nilalang natin yung artista ka lang, malayo nang narating mo at mayaman na kayo, kumbaga mataas na ang level ng inyong pamumuhay. Huwag nyo nang pakialaman yan. Kasi bumababa ang level ninyo eh. Dahil nagmumukha kayong tanga. Di ba? Kasi unang tingin sa lahat, alam mo ba kung ang tunay na istorya kung bakit vice presidente ni BBM si Sara Duterte? Alam niyo ba istorya nun? At alam niyo ba yung ilang mga palitan ng usapin doon sa pagitan niya kung paano naging presidente si BBM? Meron niyang mga katagang namutawi sa mga panahong pinag-uusapan niya. Yung isa diyan, I am the best man to talk about ICC. Abante Pilipinas. Yun eh. Isa yan sa di umanay sa di umanay naging bargaining agreement. At may kaugnay nga doon sa ICC yung sitwasyon ni PRRD. Di ba ga? Kasi nababalita at naulinigan na nila na ito ay sasampahan ng kaso ng ilang grupo which they did not expect
na si PBBM pala mismo ang siyang magpapakulong kay PRRD. Matapos na ipalibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Abante Ganun lang yun. Hindi alam ni Sharon Cuneta siguro yung istorya na yan. Oo. At baka hindi rin alam ni Kiko Pangilinan kaya natalo siya sa pagka-vice presidente. Abante Pilipinas. Samantala, ano pa? Okay na ba? Wala na, no? Yan ho yung ating mga front page headlines sa Abante Tonight. Kaya kung kayo ho'y bitin sa mga istorya, meron pa. Wala na. Oh. So kung kayo ho'y bitin sa mga istorya, ay bili na ho ng Abante at saka Abante Tonight sa inyong ang tawag dito sa inyong mga paboritong newsstands. Ayan. Dahil ano tawag dito? Dahil doon mababasa ninyo ng buo ang mga istorya, ano ha? Hindi kagaya nun puro banner story, mga headline lang ang ating nabasa. At saka a simple not draft ng istorya. Alright. Bueno, samantala, kung wala naman kayong, kung hindi nyo na matagpuan at medyo hindi na uso ang mga newsstand, pero doon sa mga convenience store meron ha. Ay pwede naman kayo mag-subscribe sa Abante or Abante Tonight News Online para lagi kayong updated ng mga totoo at umaabanteng balita. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Alas 5:17 ang oras natin sa buong Kapuluan. Diretso tayo sa ating mga umabanteng balita. May report pa ba? Wala na? Kung meron pa, unahin na natin yung mga report na yan. 5:17. Abante Pilipinas. Kung wala na, tiniyak ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang magiging issue ng ghost at substandard project sa pagtutulungan ng Department of Education at mga local government units para sa konstruksyon ng classrooms. Ayon sa Pangulo, mismong taong bayan na magbabantay sa mga proyekto at hindi ubra ang anumang anomalya. Binalaan din niya ang mga opisyal na agad silang papanagutin kapag pumalpak ang kanilang trabaho. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pahayag ng Pangulo ay babala sa mga lokal na opisyal. Kasabay ng pagtitiyak na bibilisan ng administrasyon ng mga proyekto upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan. Abante Pilipinas. Ano sabi ng mga lokal na opisyal? Kami, tinatakot-takot nyo. Ay, asan yung mga congressman at mga magnanakaw na kasama ninyo dyan sa Malacanang? Di ba? Tapos ngayon yung mga local government units, alam naman nilang kanilang ginagawa ro. Yun lang, talagang ganyan.